Praise God. Amen. Tapos na po ba, Paso? Sa araw-araw, Pasko. Alam niyo po, sabi ko nga, yung mga ngiti natin sa labi na yan ay mananatili. Amen? Amen. Salamat sa Panginoon. Sabi mo nga, Lord, unang pagkakataon sa 2021 na talagang ako ay patuloy na tayo ay patuloy na gamitin ng Panginoon. Sabi nga sa anumang kapamaraanan. Amen? Amen. Hindi po ngitian niyo po ng katabi niyo. Makikita po niya sa mata niyo kahit naka-face mask kayo. Magpapala ka sa akin. Amen. Lahat po tayo. Amen? Kaya alam po, tama po yung sabi ni Star Janet na alam mo yun, na alam ng Panginoon kapag araw na linggo, excited ka. Hindi lang araw na linggo, araw-araw ng buhay natin. Kasi ang dami po natin na-encounter. Ang dami natin mga hinaharap sa buhay. Pero sabi nga, ngiti pa lang, pinagpapalakas na. Amen? Sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin nun, Lord, sa mga pagsubok na yan, sa'yo yan eh. Amen? Kasi meron tayong Diyos na malaki kesa sa mga problema natin. Amen? Purihin ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, dito po yung dinidiscuss po natin, yung topic natin sa actually, matagal-tagal to. Pero salamat at sa Panginoon at napasama ako dito. Talagang malalim talaga. Pero sabi ko nga, Lord, sa lahat ng bagay, alam mo isang susi lang naman talaga na patuloy na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng wisdom and knowledge. Amen? At talagang yun ang panghawakan natin kasi siya lang ang pinagmumulan nun. At wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Panginoon. So dito nga po, yung ating topic, yung Epiphany, which is, nakita po natin yung pa mula kay Pastor Elvin, kay Pastor Boyet, kung paano na nagpakita ang ating Panginoon sa mga hintil. So masasabi natin na, although ito ay malawak pa, sabi nga parang hanggang March ba to, Pastor Elvin? So, yung mga pastor po natin na magbibigay na, tapos na Pasko. Hindi po, sabi mo nga po sa inyo, araw-araw ng buhay natin bilang mananampalataya. Iisipin lang natin, kundi dahil sa sanggol na isinilang, wala tayong kaligtasan. Amen? At dito lang ipapakita kung paano nanahayag simula sa kanyang pagkasilang, yung pag-ministeryo na rin sa lupa, ay makikita natin ang karapat-dapat na nataas ang bahid at purihin ng Diyos. Amen po? Amen. So dito yung the worship of Christ. Ang ating pong text ay dito po sa Matthew 2, 10 hanggang 11. Nawawala ako. Alam niyo po kasi ako, ako eh. Yung hindi ako steady lang sa isang lugar. Gusto ko yung kumitilos, pero may sinsan ko yung mic. Steady na lang ako dito, baka hindi niyo ako marinig. So dito po, anahiyan ko po ang lahat ay tumayo. Samahan niyo po ako, basahin po natin dito. Sabi po rito, sa Mateo 2, 10 hanggang 11, ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso, at mira. Purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Hallelujah God, hallelujah Lord Jesus. Purihin ka. Ikaw lamang ang patuloy na aming pararangalan. Luluwalhatiin, dadakilain. Ikaw lamang po ang laging mataas sa aming buhay. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Diyos, sa mga oras na ito, alam namin, Lord, na wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang iyong salita lamang, Panginoon, ang aming pinangahawakan, ang aming kaagapay, Lord, sa araw-araw naming buhay bilang mga anak mo. Salamat sa mga salita mo na patuloy na nagbibigay ng tibay, Panginoon. Lord, nagbibigay, Panginoon, ng lakas, Panginoon, Lord God,
upang maipagpatuloy namin, Panginoon. Lord, ang gawain mo na nais mo, O Diyos, na gampanan namin habang kami ay narito. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon at pribileyo na ipinagkakaloob mo sa amin, Panginoon, para mangaral, makinig ng iyong mga salita. Basbasan mo, O Diyos, ang bawat salita na mamumutawi sa aking bibig. Ilagay mo ako sa iyong likuran. Ikaw ang makita ang iyong kapangyarihan at iyong karangalan, O Diyos. Muli, Ama, inaangkin namin ang katagumpayan ng gawain, Panginoon, sa umagang ito at patuloy namin inihiling, O Diyos, ang pagkilos, ang gabay at pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Purihin ka, dakilain ka, pasalamatan ka sa pangalan ng iyong anak at aming Panginoon Jesus. Amen, amen, and amen. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po, ano na ngayon? Fourth Sunday na po. Amen. Parang sariwa pa po, na parang bilis ng panahon. Biruin mo, January na ngayon, 2021 na. Parang kailan lang, sabik na sabik tayo. Ay, malapit na Pasko. Ngayon po, yung araw na yun po natapos. Kasi alam naman po natin na yung pag-celebrate natin yung December 25. Pero di ba po, parang hindi pa nawawala. Kumbaga, bakas na bakas pa rin po yung sabi niya na nagpapaalala sa atin ng Kapaskuhan. Kasi malamig pa rin naman ang panahon. Amen? Kasi yan ang tanda na December, pero January, pero malamig pa rin. At alam ko, naaalala niyo pa rin yan. Minsan may mga suot pa rin po tayo na bigay sa akin ito nung Pasko. Diba? Parang regalo sa akin ito nung Pasko. Marami tayong mga bagay na nagpapaalala. Sabi nga tuwing araw ng Pasko, nandun yung kagalakan natin, lalo na sa mga bata. Kasi, mas marami silang natatanggap na regalo. Ayan po. Pero tayo po, bilang mananampalataya, meron tayo po na pinakamalaking regalo na tanggap natin sa buhay natin. Amen? Alam niyo po kung pag-aaralan niya natin, isang bagay na makikita natin dito, yung pagpapakita ng Panginoon doon sa mga, pantas. Masasabi natin na, bakit nga ba nangyari yun? Bakit sa kanila lang nagpakita? Kasi alam niyo po kung babasahin natin dito sa buong Mateo po, narinig lang naman nila yun At hinanap nila. Tinanong nila, saan ba isisilang tong sanggol na to? Pinagtanong-tanong nila yun. Bakit? Kung aalalahanin niyo po, bago yun, meron na pong inatagpo ang anghel ng Panginoon. Amen? Sino po itong mga ito? Ito po yung mga pastol. Diba? Nalumitaw ang anghel sa kanilang harapan at sinabi sa kanila na ang Panginoon may isisilang na kung saan ay galing sa angkan ni David. At kung narinig nila yon, sabi nga dito, kung umuisa-isay natin ang kwento at kung babaybayin natin, nandun yung kanilang kagalakan, although nagkaroon sila ng takot. Bakit? Isipin nila, ano ba yung mga pastol? Di ba po sila yung mga simpleng tao na sabi niya sabihin na natin na hindi katulad ng mga hari o yung matataas sa libunan nila na hindi tinala o kilala, nag-aalaga po sila ng mga hayop. Amen? Pero sa kanila po nagpakita ng Panginoon at sa simpleng kaparaanan na malalaman niyo lamang ng sanggol na ito, yung hari na to, nakabalot ng lampin at nasa sabsaban. Ano nga ba yung sabsaban? Sabi nga kung iisipin natin, parang sabsaban. Ito yung kainan ng mga, sa Tagalog kasi ang pangit pakinggan pagka sinabi mo, yung mga kainan ng mga animals. O kung mga uri ng hayop, mga uri ng mga, makikita natin. So doon, parang masasabi mo nung sinabi ng mga ito, pero alam mo, hindi sila nagdalawang isip.
Kumbaga nandun na sa puso nila yung kagalakan. At malamang dahil sa kanilang kagalakan na yun, sabi nga na masaya silang nagpupuri na ibinalita yun. At maaari na nung sinabi ng mga pantas na ito na meron kaming nabalitaan. So ang nangyari, hinanap nila yun. Pinagtanong-tanong nila. Nagkataon naman, nung tinanong nila yun, ano po? Doon sa mga taong hindi naniniwala at walang paniniwala. Bakit po? Hari ito nung isisilang na to. So yung mga hari, kinakabahan sila. Pero ito po yung isang pinakamagandang nangyari sa buhay natin bilang tao na umabot hanggang sa atin ngayon. Hindi natin nakita, pero tayo po ay nanampalataya. Amen? Katulad po ng mga pantas nito. Kung babasahin po natin, kaya masasabi nga natin na ang kapanganakan ng Panginoon ay sabi nga na isang mahalagang bagay na dapat may maganap sa atin. Dapat may resulta. Amen po? Amen po? Amen. At yung resulta na yun, nakikita yun sa'yo. Kaya nga nandito kami. Amen? Amen. Kaya nga tayo nagpupuri Kaya ginaganap natin yung mga bagay na dapat natin gawin bilang mananampalataya. Dahil hanggang ngayon, pinapahalagahan natin na dahil sa sanggol nito na isinilang, ay nagkaroon tayo ng kaligtasan. Marami pa po, babay-bayin pa yan. Kasi hindi lang doon nagsimula ang lahat. Pero alam niyo po, doon sa pagsilang niya dito sa mundo, di ba kakaiba pa rin? Bakit? Kasi may mga pinili pa rin talaga siyang tao. Nung yung mga pastor na yun, malamang naghanap sila dahil ay sa dami ng mga bata dito. Kapag isinilang isang bata, nakalampin. Pero ang kakaiba, si Jesus lang ang nasa sapsapan. Amen? Amen. So yun ang isang palatandaan nila. Katulad ng mga pangtas, nung sinabi sa kanila na matatagpo nila dahil sa tala, sa silangan na makikita nila yun. Bakit hindi ito nakita ng ibang tao? Para bang, pati nga si Hari Herodes na nagtanong-tanong pa siya, saan ba to? Saan ba itong bituin na to? Saan ba ito matatagpuan? Kasi pinili na lang yung mga pangtas na yun. Katulad po natin. Katulad po ninyo. Nung panahon na nagpakilala sa atin ng Panginoon. Tayo po ba naghanap sa Panginoon? Ako po hindi. Kasi lumaki po ako na, alam niyo po yun, sabi nga sarado kandado. At dumating po sa pagkakataon na tinatagpo po ako ng Panginoon na mayroong problema sa pag-aaral ko pa. Bigat na bigat ako noon. Na-share ko na po ito. Kasi kala ko hindi na ako gagraduate. Pinakamahalagang bagay na hinihintay ng mga magulang ko na may matatanggap akong diploma. Pero dahil ayaw ko ng teacher ko, ayaw ko na umattend sa subject niya. Kasi matapang talaga yung teacher na yun. Alam ni Pastor Boyet yun. Kasi schoolmate kami ni Pastor Boyet eh. Hindi ko lang siya nakikita pero schoolmate pala kami. Kilala niya po yun at alam niya matapang din yun. Hindi ko po yung pinatinan. So yung panahon po na yung 4th year po high school ako, doon ako pinagtagpo ng Panginoon. At alam ko po kayo rin po, iba't ibang kaparaan po kung paano po tayo pinatagpo ng Diyos. Amen? At sa pagkakataon po nung masasabi ko nga, sa akin ngayon, sabihin na natin na bilang isang ina, dumating sa pagkakataon, sabi ko, Lord, napakatagal ko naman ng palataya. Pero para sa akin, kulang pa po yung mga ginagawa ko. Kasi gusto ko na Lord na sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng buhay natin, paano ba natin mapupurihan talaga ang Panginoon, mapapapurihan? Paano natin masasamba? Maraming kaparaanan po bilang mananampalataya. At yun po isang bagay na napakahalaga na huwag po natin naalisin sa kaisipan natin.
Sasabihin niya natin, opo, ang Pasko po, December 25, pag-aalaala ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Pero sa araw-araw ng ating buhay, huwag natin kakalimutan. Salamat dahil ni Jesus na isinilang. Alam mo, dahil doon, hindi ka mawawalan ng pag-asa eh. Kasi alam mo ang Diyos patuloy na gumagawa sa iyo. Hindi matatapos ang gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Ako bilang isa, sabi ko nga, ang malaking pagpapala sa akin nung ipagkaloob sa amin ni Pastor Lloyd, yung tatlong anak ko. At yun ang pinahahalagahan ko sa buhay ko habang ako'y nabubuhay. Kaya sabi ko, Lord, gawin mo kung mabuting halimbawa. Hindi man perfecto ang ina, wala pa namang perfecto sa atin. Kasi talagang nagagalit din po ako. Inaalaala ko lang po na sa pamamagitan ng panalangin, ng pananampalataya ko, iba-iba po ang sitwasyon ng mga anak ko kung paano ko sila pinanganak eh. Totoo po yun, alam ni Manang Linda yan. Kundi dahil sa biyaya at pag-iingat ng Panginoon, yung panganay ko, either ako nawala o siya o kaming dalawa. Ganun po kahirap ang naging sitwasyon ko hanggang sa aking bunso. Kasi sabi, hindi ako pwedeng anak ng normal. CS talaga ako. So, ang hirap po nun, yung mga na-CS dito. At iba-iba po yung, kumbaga, dealing ko sa mga anak ko. Na, sabi ko nga Lord, sila ipagpapala sa akin, may kanya-kanya silang kahinaan. Pero, lahat yan kaya ko pakisamahan. At yun lagi akong nagpapasalamat sa Panginoon. At alam ko, gano'n din po, katulad ni Maria, sabi niya, biruin mo, isinilang niya yung hari ng mga hari. So yung kagalakan nandoon, na hindi siya nagtanong, hari ng mga hari ito, ba't ako nanganak dito sa lugar na ito? Bakit napakahirap na sitwasyon ko? Diba? Hindi po. Tinanggap niya lang lahat, yung lahat na nagbabalita sa kanya. Habang ganito na, hindi mo ba alam na ang anak mo hari na talagang magmimisteryo dito sa lupa, siya na isinilang na magbabayan ng kasalanan ng lahat ng tao. Sabi nga ni pagmamalaki at pagyayamang na hindi nakita kailanman. At kung babalikan po natin dito, sabi po dito sa, nung naghahanap na po yung mga pantas, parang doon pala makikita na galak na galak sila. Kasi talagang sabihin natin kasi dito po sa istorya, naglakbay po sila eh. So sa paglalakbay na yon, doon sila, magtanong-tanong sila kasi parang tala lang yung pinangahawakan nila eh. And meron silang mga bagay na maaaring sa bayan-bayan na balitaan na to. Kasi lumang tipan pa lang, sa Book of Isaiah 53, makikita mo na, makababasa na natin kung paano na, yung nangyari sa Panginoong Hesus ay inilula na. Amen po? Doon pa lang sa Isaiah 53. So, ang lahat po nakakaalam na. Pero sabi ko nga po, pinili lamang yung mga tao ng pagkakataon na masilayan siya at mga tao na pinagkatiwalaan niya. Paano nga ba to? Sa dami ng taong naligtas sa pamamagitan ng 12 alagad sa Panginoong Hesus. Libo-libo po, di ba? Kung mababasa natin, 5,000 doon sa, nung nado sila sa, nagministeryo sila, yung nagpakain sila ng 5,000 tao. Pero bakit po? Yun ay dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung titignan po natin, medyo alam ko po, may malabo dito sa lugar ko. Sabi ko nga, Lord, pinag-pray ko. Talagang with fasting and prayer. Alam niyo po, kapag gumagawa ka ng mensahe, hindi ito dahil sa head knowledge mo lang o kaalaman mo lang sa salita. Malalim po. Kaya alam niyo po, kapag yung mga tinawag ng Panginoon, ng mga lingkod ng Diyos, talaga pong, alam niyo po, sabi ko nga kay Pastor Boyd, habang binabasa ko to, Lord, dati natadaanan ko lang to dahil alam ko mahalaga sa akin yung pagsilang ng Panginoong Hesus. Pero alam niyo po habang binabasa ko to, sabi ko kay Pastor Boyd, sabi ko, alam mo,
nabibless talaga ako. Kasi po kami dalawa, sabi ko, nabibless talaga ako. Sabi ko, alam mo kung bakit? Talagang ibinigay sa iyo ng Panginoon yung word na to, yung mensahe na to, yung topic na to. Kasi sabi ko dati, pag binabasa ko to, nadadaanan ko lang yung isinilang ng Panginoon Hesus sa sabsaban na makikita mo talaga yung napaka-ayak na bagay na talagang makikita mo yung kapakumbabaan na pinanganak siya ng isang beren. Parang yun, na-appreciate ko na yun. Pero alam mo nga, pag binabasa ko to, Lord, nakaka-amaze. Sabi ko, nakakamanga. Kasi kung titignan mo kung pagkasahin niyo po, itong mga pantas na to nung naglalakbay sila, yung mga tao sa paligid nila, maski nga yung hari na si Herodes, tinanong pa paano niyo makikita tong batang to, yung isisilang na to? At nagpanggap pa nga siya na, sige, sabihin niyo sa akin, hanapin niyo, at gusto kayo sumamba. Pero alam niyo yung isip niya, tinawag niya nga yung mga punong pare, yung mga saserdote, yung mga kung saan ay talagang bihasa, talagang sa salita ng Diyos. Tinawag niya to. At marami siyang tinanong dito, pero sila na nakakaalam, sabi, yung binika ng propeta, kung babasahin niyo po. So yung palang talagang nakatalaga na, mangyayari na. Pero naliligalig to si Haring Herodes. Pero itong mga pantas na to, ang focus na nila, makita yung sanggol na ito, kasi gusto nilang sambahin. At yun ay sa pamamagitan ng bituin. Alam mo yung maglakbay ka, milya-milya, ang lagi kong naaalala, kapag milya-milya, siguro taon, no? Kasi sabi nga na, 1,000 tao, isang araw sa atin, di ba? Kumbaga, masasabi ko na, Lord, yung mga pangyayaring to, masasabi natin na dati ang mga tao, lalo na yung mga lingkod ng Panginoon, kapag nagbiministeryo sila, naglalakbay sila Yun ang nababasa ko sa Biblia at naglalakbay sila. So sa pagkakataon na ito, nung sinabi ng mga pantas na pupuntahan nila itong sanggol na isisilang na ito, ano po ang ginawa? Ano po yung ginawa ni Haring Herodes? Meron siyang masamang binabala. Ibig sabihin, hindi siya, naniniwala siya, pero hindi siya nananampalataya. Hindi katulad itong mga pantas na to. Naniwala po sila. Amen? Bakit? Hinanap nila yung bituin Naglakbay sila. Katulad po natin bilang mananampalataya. Ang sabi ko nga po, isang bagay na pasalamatan natin na kinatagpo tayo ng Panginoon. Kaya tayo narito. Bakit? Marami tayong tanong na bakit. Bakit tayo narito? Kasi may gagawin ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Amen. Alam na po ba natin yun? Alam natin yan kung bakit tayo tinalaga ng Panginoon. Sa bawat tinawag ng Diyos, alam natin kung ano ang gagawin natin. Alam natin kung ano ang papel natin bilang nananampalataya sa buhay na ito. Bakit nga po ba tayo dumami? Bakit nga po ba maraming naniwala? Kasi ibinukas mo yung bibig mo. Ibinahagi mo ang Panginoon Hesus. Gusto mong maranasan nila kung ano yung naranasan mo. Amen? Amen. Napakasarap po na laging paalala ng Panginoon, Lord, yung dakilang pag-asa na pinangahawakan ko. Kaya tayo nagpapatuloy kasi alam natin may pangako ang Diyos. Amen? At yan ang lagi natin pangahawakan. Dati po, ang mga pagsubok natin, sabi ko nga, personal, pampamilya lang. Pero ngayon buong mundo, yung ating nararanasan. Dapat ka bang matakot? Kaya po yung maraming tanong natatakot ka ba sa virus? Kaya huwag muna tayo lumabas. Tuloy, pati sa simbahan, ayaw na pumunta.
Kasi bakit? May virus kasi. Mahirap. Sasakyan pa lang. Ganito, ganyan pa lang. Pero hindi tayo natatakot na pag dumating ang Panginoon, ano nga ba yung pagpupuntahan ng tao? Amen? Marami pong itinalaga, marami pong gusto. Kumbaga, parang marami po tayong dapat gampanan, marami po tayong dapat gawin. Hindi ako sinasabi na, ang galing ko po ito, hindi ako makaano. Kasi minsan hindi maaninaw yung ano. Na tayo bilang isang, sabi nga na, bilang isang mananampalataya na binuklod sa isang sa espiritu at katotohanan. Na tayo na patuloy na bubuklurin sa pag-ibig, sa pagkakaisa bilang magkakapatid. Ito po yung nagawa ng Panginoon sa buhay natin. Kasi dati hindi naman tayo ganito. Amen? Hindi tayo yung tao na, ay kaya kong umibig sa hindi ka ibig-ibig. Kaya kong mahalin yung mga hindi dapat mahalin. Hindi ko kayang magpatawad doon sa mga nagkakasala sa akin. Maraming bagay po tayo na yung natural na tayo na ano po, makasalanan. Pero natutunan natin mahalin yung mga hindi pa dapat mahalin. Ano ibig sabihin? Maski yung kaaway mo, yung pinabibigatan mo ng loob, yung galit na galit ka, hindi mo pwede hindi mapatawad yun. Kasi alam niyo po yung pagpapatawad. Isang pagpapakita po yan ng pagsamba at pagpupuki sa ating Panginoon. Kasi alam niyo po kung bakit. Yan ang nais ng Diyos. Yan ang misyon ng Panginoon. Kaya tayo ay dumating sa pagkakataon na, Lord, sa dami po ng mga kasalanan na gawa ko. Nasabi nga ko, hindi dahil sa Panginoon Jesus. Ang lahat ng tao ay papunta sa kapahamakan. Walang maliligtas kung wala tayong tamang relasyon sa ating Panginoon Jesus. Hindi natin mararanasan yung ginagawa natin tuwing linggo na tayo narito. Amen? Yung tayo nagpupugi, sumasamba. Although hindi naman natin ito ginagawa kapag linggo lang. Maski sa bahay, maski nasaan ka. Sabi nga ang Panginoon, hindi lamang natatalian na kapag linggo lang nandito. Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin, ang banal na Espiritu ang nagtatak natin, siya ang nagselyo sa atin na sabi nga, identification natin. At hindi natin magagawa ang lahat ng bagay kung walang gabay ng Santong Espiritu na nasa iyo at nasa akin. Amen po? Kung noong panahon na yun, ang anghel ng Panginoon ang kumakatagpo sa kanila. Pero ngayon, yung banal na Espiritu nasa akin mo. Kaya kailangan ang katawan na to, manatiling karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Manatiling kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ang dami na po natin pinagdaanan. Ang dami na po natin naging pagsubok. Maliwanag po na ang Diyos ang nagtagumpay sa lahat ng yan. Ang Diyos ang tumugon sa mga problema na yan. Ang Diyos ang kumatagpo sa pangangailangan natin. Ang Diyos ang nagpagaling sa mga karamdaman natin. Ang Diyos ang nagpapala sa atin. Bakit hindi natin ibibigay ang lahat ng papuri sa Panginoon? Alam niyo po, sabi nga dito pala, kasi alam niyo po paghahanda sa atin ito eh. Kung hindi natin kayang ibukas ang bibig natin para magpasalamat at magpuri sa Diyos, para nakakaya sa Panginoon, magpapasalamat lang tayo kapag may pagpapala sa maayos na sitwasyon.
Alam niyo po, mas magpapasalamat tayo kapag may pagsubok. Kasi alam mo, may gagawin sa iyo ang Diyos. Amen? Alam natin may gagawin ng Panginoon at mas nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos kapag may mga pagsubok. Alam niyo po, tuwing may tatayo dito sa harapan at maghahayag ng kabigatan, pagsubok, ang dami niyo po napagpapala. Kasi dahil kayo nagsisiping kalakasan sa bawat isa, kaya niyo yan napapagtagumpayan dahil pinangahawakan niyo ang pangako ng Diyos. Amen? Marami po sa araw-araw, marami po tayong natatabuan. Marami tayong pinakaharap at hindi na po matatapos to. Hindi ko po sinasabi to dahil sabi nga, inideklara bibig po, nasa Biblia po yan. Nagpakasimula na po tayo. Napakaraming pangyayari sa mundong to, kakaiba. Diba? Ngayon parang hindi ka na magugulat na, ay may pinatay na ito, may pinatay na ito. Nangyari na po dahil yan. Kaya napakapalad mo kapag may tamang relasyon ka sa Panginoon. Kasi alam mo, dumating man ang Panginoon. Ngayong araw na ito, bukas, isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, walang makakaalam. Handa ka. Bakit? Sumusunod ka sa kalooban at sa kagustuhan ng Panginoon. Amen po. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Katulad po nitong mga kantas na ito. Naniwala po sila. Pinanghawakan nila yun. Masasabi natin na nananampalataya sila. Hindi po nila gagawin yun, di ba? Yung ikaw lang, katulad mo, nagawa natin na naniwala tayo, tinanggap natin, kaya tayo nananampalataya. At yun, sabi nga yung pinaka dapat na matibay na pundasyon natin bilang mananampalataya. Kasi napakapalad natin. Hindi na pinakita ang Panginoong Jesus nung pinako sa krus. Hindi, yung pagkasilang niya pa lang, yung mga bagay na nangyari sa Kanya nung siya ay nagmi-ministeryo dito sa lupa, yung dumating sa pagkakataon na talaga nagsumamo na siya kasi bilang tao na yung hirap na dadanasin siya, na nanalangin siya sa Ama. Pero dahil nga kalooban ko ang mangyari, di ang kalooban ko. Yun po ay pangsunod niya. Dahil naniniwala at nananampalataya, alam niya yung makakamtan niya, yung pangako ng Diyos. At yun po yung pinangahawakan natin hanggang ngayon. Ano't ano man ang mangyari. Panginoon ay pinangahawakan ako dahil sa pananampalataya na itinanim mo sa puso. Hindi natin gusto. Sabi ko nga, mahirap maging mananampalataya, pero walang mahirap sa Diyos. As long as nagpapatuloy ka at sinusunod mo kung ano yung gusto ng Panginoon. Minsan ngayon, simpleng bagay lang, hindi natin masunod. Paano pa natin masusunod yung ibang mga bagay? Inihahanda na po tayo ng Panginoon. Sabi nga, mahirap na ng mahirap. Mahirap na ng mahirap ang nangyayari sa ating mundo. Kahit pinakamayaman ka, wala akong magagawa. Kahit ikaw na yung pinakamaraming pera sa buong mundo, maapektuhan ka. Kasi nasa Biblia to, makapangyarihan na salita ng Diyos. Hindi ko naman sinasabi ko na tayo magtrabaho. Sa biyaya ng Diyos, magagawa pa po natin lahat. Pero sabi nga, lagi natin partner ang Panginoon. Yung katapatan natin. Alam niyo po yung maging tapat tayo. Yung sinabi ng Biblia, even sa pagkakaloob, kaparaan, ng pagsamba at pagpupuri sa Panginoon, sapagkat yun ay pagsunod sa Kanyang salita. Amen? Well, kapag binayari ko ba, pag hindi naman, alam niyo naman po yung sitwasyon ko. Kaya nga may pangako ang Diyos eh. Ang Panginoon, pag nagsalita, panghawakan mo yan. Hindi magkakabula.
ibubuhos niya. Bubuksan niya ang turumawan ng langit at ibubuhos ang pagpapala. Amen? Yun lang ang pagpunta natin dito sa bahay-simbahan nito. Alam ng Panginoon kung masaya ka, nagdadala ka. Hindi yung, hahanapin kasi yung pastor. Kasi may attendance. O baka ganito ang Alam ng Panginoon kung nasasabit tayo. Lord, araw na naman ang linggo. Makakakinig ako ng salita mo. Na magbibigay na naman ang kalakasan ng spiritual na buhay ko. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, kasi malakas ako. Nakakalakad pa ako papunta sa bahay-simbahan. Sa bahay-simbahan na to. Alam ng Panginoon yan. Walang maitatago sa kanya. Yung ating pagpupuri at pag-aawitan. Nararamdaman po ng mga tagapanguna. Alam niyo po, Lord, parang ang hirap. Galang ang puso ko. Pero diba? Tayo, individual tayo nahaharap sa Diyos. Sabi nga, ang Panginoon naman ay hindi nakatingin kung ano pa man sa paglabas natin. Laging sa puso natin. Kaya dapat ito, kumbaga bombard, ito talagang kailangan yung salita ng Panginoon ang mga hawakan namin. Lord, salamat! Kasi ilang taon na akong mananampalataya, pero pinapanatili mo yung init ng paglilingkod, ng pagsamba, at pagpupuri sa'yo. Amen po? Amen. Hallelujah. Marami pa po tayong araw na tatakbuhin. Sabi ko nga lagi sa prayer ko, kasi sa pamilya, hindi mo pwede na alam mo yung pilitin, pwesahin, di ba? Ipakita natin, ipanalangin natin. Huwag tayo sasawang manalangin. Inuhod natin. Alam mo, napakasarap po na lagi ka nakaloob sa Panginoon. Napakasarap. Para bang, alam mo yung kahit ano ginagawa mo, pag-uulat pa lang ng mata mo, alam mo, marami kang haharapin. Marami kang trabaho na gagawin. Marami kang obligasyon. Lord, sabi mo, unahin kita Di ba? Sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Anak, paulit-ulit ko itong sinasabi sa'yo. Para pag maniwala ka naman sa akin, unahin mo ako. Ha? Pag pinatunayan naman natin sa Panginoon yan, mas lalong may patutunayan sa iyo ang Diyos. Amen po? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ako lang sa bahay, medyo talaga ako. Alam ng mga anak ko yan, na-strict ako kapag time na ng prayer. Ayoko may naririnig na kahit anong sound. Kung pwede na yung babae ko, pwede, pag kumano na ako, or nasa kwarto, kumatok ako, alam na nila yun. At lalo na, lagi nandun yung paalala. Pray, pray, pray. Lagi manalangin, pagpasanan ka ng salita. Umawi sa Panginoon. Kasi nowadays, parang inililid mo talaga ng kaaway yung kaisipan, lalo na sa mga kabataan. Huwag kayo magagalit sa akin, ha? Sabi nga, open review is better than secret. Totoo mo yun. Kasi sino magpapaalala sa amin, mahal na mahal namin ang lahat ng miyembro ng pamilya nito. Simula pa, dalaga pa ako, nagkaanak na ako. Lagi ko, yun na lang magagawa ko sa inyo.
Lagi kayo kasama sa prayer kasi pagpapala talaga kayo sa amin. Kaya pag meron tayong nababalitaan, huwag kayong mag-alala na si ganito nangyari, ganito. Mahal na mahal pa rin kayo ng pamilyang to. At walang sino mang tao, walang sino mang Kristiyano ang pwedeng mag-condemn, mag-judge sa kahit sinong tao. Kahit sino. Kumbaga, hindi tayo laging nakatayo. Lahat tayo dumadaan sa pasibigat na pagsubok sa mga problema. Pero katulad ng Panginoon, hindi magbabago ang malasakit at pagmamahal. Kasi iisa tayo sa Espiritu. Amen? Alam natin, manalig tayo sa Panginoon. Sino magpapaalalahanan tayo? Sino magmamahalan tayo? Kasi yun ang gusto ng Panginoon. At ihanda po natin ang ating sarili. Kasi sabi nga, kapag nagampanan na natin ang lahat ng ito, kapag nakasunod tayo sa Panginoon, ano sasabihin ng Diyos sa atin? Well done, my good and faithful servant. Ingat po, ang sarap. Yun ang gustong marinig ng mga mananampalataya. Well done, my good and faithful servant. Bakit? Nakasunod ka sa lahat ng nais ng Panginoon, sa tulong at gabay ng Santong Espiritu na nananahan sa atin. Nakapagpuri ka, nakasamba ka, nananalangin ka, na lagi kang uhaw sa kanyang salita, na minahal mo yung mga tao na ibinigay sa iyo ng Panginoon, yung mga pinagkatiwala sa iyo. Naging mabuti kang katiwala. Binigay mo ang sarili mo, binigay natin ang buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ibinigay natin yung bawat talento na yan na ipinagkatiwala na sa atin ng Panginoon. Amen po. Well done, my good and faithful servant. Yan po ang sasaludo sa akin. Dahil naging tapat ka at mabuti ka na sunod ka ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Lord, hatiin ka. Dakilain ka. Pasalamatan ka. Ikaw lang ang Panginoon. Ang Diyos na aming higkalalain sa aming buhay. Nagligtas sa amin tungo sa kapahamakan. Hindi namin kakalimutan, Panginoon, ang araw na kami ay iyong kinadako. Na hanggang ngayon ay nananatili sa iyong presensya. Sapagkat ang aming buhay sa unang mga mahal namin sa buhay ay itatalaga namin sa iyo, O Diyos. Lord, maraming salamat po dahil sa pagmamahal po na hindi kailanman tumupas ang dakilang pag-ibig na ibinigay at patuloy na ipinapadama mo sa bawat isa sa ating Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa pribileyo at pagkakataon na lagi mong ibinibigay sa amin upang maganap ang lahat ng nais mo para sa amin bilang yung anak na napakalaga sa iyong harapan. Maraming salamat po sa mga anak mo, Diyos, na sa kabila ng mga hinakarang, Lord, na kabigatan, ay nangahawak sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita, na
na iyan lamang, Lord, ang aming nagsisilbing kalakasan sa hamon ng buhay, na araw-araw na kinakaharap namin, Panginoon. Ngunit patuloy namin nararamdaman ang iyong proteksyon, ang iyong pag-iingat. Maraming salamat po. Dahil ihanda po namin ang aming mga sarili. Ibibigay po namin ang aming buhay upang ikaw ay laging pasalamatan, upang ikaw ay laging pagtulugan, upang ikaw ay laging papurihan, upang ikaw ay laging sambahin. Diyos na buhay, na patuloy na nagtatagumpay sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Tunay o Diyos, sa mga oras na ito, Ama, pagkakatiwala mo namin sa iyo, ang lahat sa amin, ikaw lamang po ang patuloy na mahayag sa aming mga buhay. Sa iyo mataas na karangalan, kalwalhatian, karangalan sa pangalan ng iyong anak at aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Amen.